Nag-isip sandali si Lin Moyo at pumunta sa dungeon hall. Paglitaw niya sa dungeon hall, ang dating maingay na lugar ay agad na tumahimik. Napansin ng lahat si Lin Moyo. Katatapos lang ng kanyang job change, hindi pa niya ganap na naitatago ang kanyang aura. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Lin Moyo ay naglalabas ng aura ng isang high-level professional, bumubuo ng natural na pressure sa maraming low-level professionals sa dungeon hall. Bagaman mayroon ding mga high-level professional, karamihan pa rin ay low-level. Sa sandaling makita si Lin Moyo, maraming tao ang napahawak sa kanilang bibig. Si Godlin, nag-job change na siya sa pangalawang beses. Diyos ko, kalahating taon pa lang siya sa paaralan, paano siya nakapag-second job change na? Napakabilis ng pag-level up ni Godlin. Kalokohan. Si Godlin ay laging nagsosolo sa hell difficulty ng mga dungeon. Hindi ba't mabilis talaga? 5 taon na, hindi pa ako nakakapag-job change. Kung ikukumpara sa kanya, basura talaga ako. Nagbulungan ang lahat dito, ngunit hindi sila nang ahas magsalita ng malakas. Iba na ngayon ang katayuan at pagkakakilanlan ni Lin Moyo. Bagaman estudyante pa rin siya, ang kanyang katayuan bilang God General ay hindi na maabot ng karamihan. Sa buong Shengxia Empire na may daan-daang milyong populasyon, ilan lang ba ang God Generals? Isa si Lin Moyo sa kanila. Habang nag-iisip, pumasok siya sa loob ng dungeon hall. Pumili si Lin Moyo ng isa sa mga elemental dungeon, ang Wind Elemental Dungeon. Nag-teleport siya papasok. Kung gusto niyang masanay sa mga skills at mag-adapt sa mga attributes, ang pinakamagandang paraan ay ang pakikipaglaban. Lumaban ng mas marami, natural na masasanay siya. Bukod dito, gusto pa ni Lin Moyo na punan ang Undead Army at paunlarin ang bagong nagising na skill na Summon Skeleton Archer hanggang level 40. Whirlwind Plains Dungeon, isa sa 5 pangunahing elemental dungeon, isang level 42 dungeon. Ang mga professional mula level 37 hanggang 47 ay maaaring pumasok. Hindi pa ganap na na-upgrade ang dungeon, sa kasalukuyan ay mayroon lamang itong Nightmare at Normal difficulty. Pinili ni Lin Moyo ang Nightmare difficulty. May nakakita kay Lin Moyo na pumasok sa Whirlwind Plains dungeon, agad silang natakot at nagsabi, pumasok si Godlin sa Whirlwind Plains dungeon. Ang elemental dungeon na ito ay maa-upgrade na rin. Maraming tao ang naakit ang atensyon. Kasabay nito, kusa nilang pinigilan ang mga papasok pa lang sa dungeon. Kapag na-upgrade ang dungeon, ang Nightmare difficulty ay agad na magiging Hell difficulty sa isang iglap. Kung may nasa loob na hindi maingat, mapapahamak sila. Lahat sila ay magkakaklase. Kaya natural lang na magbabala sila para maiwasan ang panganib. Sa loob ng Whirlwind Plains Dungeon, tumayo si Lin Moyo sa malambot na damuhan. Dama niya ang banayad na hangin sa mukha, dala ang kaaya-ayang amoy ng berdeng damo. Ito ang mundo ng hangin. Isang malawak at walang hangganang kapatagan. Sa lupa ay may tumutubong makapal na maikling berdeng damo, sumasayaw sa hangin. Nagpatawag si Lin Moyo ng isang Berserk Skeleton Warrior. Ito ang unang beses niyang magpatawag ng skeleton pagkatapos ng job change. Isang itim na hangin ang umugang, na parang ang buong mundo ay nalulunod sa kadiliman. Ang Platinum Tier Berserk Skeleton Warrior ay naglalabas ng puting liwanag sa buong katawan. Ang mga buto nito ay may makintab na metalikong kinang. Sa mga buto ay may mga piraso ng pula na patuloy na dumadaloy. Ang soul flame sa ulo nito ay napakaliwanag, nag-aalab. Mas matangkad ng bahagya ang Platinum Tier Berserk Skeleton Warrior kaysa dati, halos 2 metro ang taas. Mas malaki rin ang mga buto. Ang bloodess sa kamay nito ay nawala, napalitan ng isang malaking palakol. Mukhang mas mabangis ito. Mukhang ayos naman. Medyo nakakatakot. Ngumiti si Lin Moyo at binuksan ang attributes nito. Berserk Skeleton Warrior, Platinum Tier, Antas, 40 lakas, 110,000 bilis, 110,000 espiritu, 110,000 katawan,
110,000 skill, Berserk Barrage, LV1, Berserk Barrage, LV1, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 500% ng sariling lakas sa target. Cooldown, 10 minuto. Ang bawat attribute ay 110,000. Ang kabuuang attributes ay 440,000. Lubhang nakakagulat. Gayunpaman, ito ay inaasahan na ni Lin Moyo. Noong level 39 siya, ang nag-iisang attribute ng Skeleton Warrior ay umabot na sa 76,000, kasama ang buffs. Mali yata ang pagkakaintindi sa multiplier, 40x raw. Dapat 50x base sa Comprehensive Enhancement LV5. Noong panahong iyon, ang base attribute ay 1900. Ngayon, ang base attributes ay naging 2,200. 110,050x katumbas 2,200. Kung walang comprehensive enhancement talent, ang mga skeleton ay hindi talaga gaanong kalakas. Ngunit ang tunay na lakas ng undead army ay nasa bilang nila, hindi sa individual na lakas. Sa kasalukuyan, kahit walang talent boost, mas malakas pa rin si Lin Moyo kaysa sa mga professional sa kaparehong antas. Para sa mga professional sa kaparehong antas, ano naman kung mas malakas ang attributes nila? Kaysa sa skeleton, mayroon kang isa, mayroon akong mahigit 10,000. Maging ang legendary level professional ay kailangang tumakbo. Sa komprehensibong pagtaas, may kakayahan si Lin Moyo na lampasan ang mga hamon at lumikha ng mga alamat ng paulit-ulit. Sunod, tingnan natin ang mage. Malakas na hangin ang umihip. Malaking halaga ng elemento mula sa lahat ng direksyon ang dumating, lumilikha ng umuugong na mga bagyo. Ang Platinum Tier Berserk Skeleton Mage ay mas maliit ng kaunti kaysa sa Berserk Skeleton Warrior. Wala itong hawak na palakol, sa dalawang palad nito ay may nabubuong mga aipo-aipo na walang tigil na umiikot. Lahat ng uri ng elemento ay naroon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Lin Moyo. Nagbago ang Skeleton Mage, lubos na naiiba kaysa dati. Berserk Skeleton Mage, Platinum Tier, Antas, 40 lakas, 25,000 bilis, 25,000 espiritu, 150,000 katawan, 25,000 skill, Elemental Barrage, nagdudulot ng pinaghalong elemental na pinsala sa target. Ang lakas ay natutukoy ng spirit power. Hindi na nahahati sa iba't ibang uri ang Skeleton Mage. Ang damage skill nito ay sumasaklaw na sa maraming elemento. Sa ganitong paraan, kahit na immune ang halimaw sa isa o dalawang uri ng elemental damage, makakagawa pa rin ng epekto ang Skeleton Mage. Hindi tulad dati na isang bahagi ng Skeleton Mage ay nakatayo lang at nanunood, parang mga cheerleader na sumisigaw. Patuloy siyang nagpatawag ng dalawang skeleton. Ang spirit ay nabawasan lang ng 1 puntos, parang simboliko lang, pagkatapos ay agad na napuno muli sa isang iglap. Kung hindi palaging binabantayan ni Lin Moyo ang kanyang spirit attribute, hindi niya malalaman kung nagbago ba ito o hindi. Walang hanggang spirit, naalala niya noon, para magsanay ng skills, ilang beses siyang kailangang magpabalik-balik, naghahanap ng desert fruit sa Tyrant Desert Dungeon. Talagang hirap na hindi masabi. Bamantong hininga siya, inaalala ang pait at tamis. Sinimulan ni Lin Moyo na ipatawag ang mga skeleton archer. Sa kasalukuyan, maliban sa corpse explosion skill na kailangan niyang sanayin, ang summon skeleton archer na lang ang natitira, na hindi pa LV40. Ang spirit ay hindi nahadlang. Kaya ang bilis ng pagsasanay ay agad na matutukoy ng bilis ng kanyang pagcast ng spell. Paulit-ulit na ginamit ni Lin Moyo ang skill, walang tigil na nagpapatawag ng skeleton archer, pagkatapos ay kinakansela ang summon. Bawat segundo ay kaya niyang magpatawag ng 1 beses. Sa ganitong paraan, ang skill level ng skeleton archer ay nagsimulang bumilis ang pag-angat. Tila hindi nauubos ang spirit. Kahit mahirapang maubos ang kaunti, mabilis naman itong napupuno muli. Libu-libong skeleton, hindi alam kung gaano karaming spirit attribute ang nababawi, halos imposible nang maubos ito.
Sa labas ng dungeon, ang mga taong naghihintay sa pag-upgrade ng dungeon ay natulala. Lumipas ang oras, 1 oras na ang nakalipas. Walang kagalaw-galaw ang dungeon. Pagkatapos, lumipas ang 2 oras, 3 oras, wala pa ring nangyayari sa dungeon. Sa kasalukuyan, ang fastest record sa Whirlwind Plains, Hell, ay mukhang patay na record parang napakatagal. Ang Nightmare difficulty ay 2 oras 32 minuto lang, ang record. Si Lin Moyo ay nanatili na sa loob ng ganoon katagal. Hindi lang hindi nag-upgrade ang dungeon, kundi hindi pa rin siya lumalabas. Si Godlin, mahigit 4 na oras na siyang nasa loob. Natulog na yata siya sa dungeon. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari. Kakaiba talaga. Hindi naaayon sa karaniwan niyang estilo. Walang pakialam si Lin Moyo sa mga tao sa labas. Walang tigil siyang nagsasanay ng skills sa loob ng dungeon. Ngayon, mayroon siyang walang hanggang spirit power, pareho lang kung saan siya magsasanay. Ang bilis ng pagsasanay ay nakasalalay na lang sa bilis ng kanyang pagcast. Kung mas mataas ang skill level, mas mabagal ang bilis ng pagsasanay. Sa simula, halos 1 oras lang ang ginugol ni Lin Moyo para sanayin ang Summon Skeleton Archer hanggang level 10. Pagkatapos, umabot pa ng 3 oras bago ito umabot sa level 20. Pagkatapos noon, lalo pang bumagal. Mula level 30 hanggang level 40 lang, ginugol ni Lin Moyo ang halos 15 oras. Kung hindi dahil sa kanyang talento, kahit pa sa bilis ng kanyang spirit recovery kasama pa ang laman ng Great Earth Dragon God, aabutin pa rin ng maraming araw para sanayin ito. Sa kabuuan, halos 26 na oras ang ginugol niya para sanayin ang Summon Skeleton Archer hanggang level 40. Medyo mabagal pa rin ang pagsasanay. Hindi sapat ang bilis ng pagcast, mabuti na lang at medyo mabilis pa rin ang recovery speed ko. Sa loob ng mahigit 1 araw, tuloy-tuloy siyang gumamit ng skills, walang tigil kahit 1 minuto, 1 segundo. Hindi man lang nakaramdam ng pagod si Lin Moyo. Sa recovery speed na umaabot sa 40 beses, 4,000%, palagi niyang napapanatili ang estado ng puno ng sigla. Para sanayin ang isang skill mula level 1 hanggang level 40, kailangan ng mahigit 1 araw. Sa pananaw ni Lin Moyo, napakabagal nito. Kung mas mabilis lang sana ang pagcast, mas bibilis pa ang pagsasanay. Ngayon, ang bilis ng pagcast ang nagdedetermina sa bilis ng pagsasanay. May ilang kagamitan na maaaring magpataas ng casting speed, ngunit hindi magamit ni Lin Moyo ang kahit isa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung malalaman ng iba na sa ganitong bilis ay nagrereklamo pa siyang mabagal, tiyak na iismiran siya. Ang Platinum Tier Skeleton Archer ay hindi gaanong naiiba ang laki sa Skeleton Mage. Pareho silang mas maliit kumpara sa Skeleton Warrior. Hawak nito ang isang matibay na pana na puno ng mga tinik na buto, at isang bowstring na hindi alam kung anong materyal ang gawa. Wala itong dalang palaso sa katawan. Ang ginagamit ng Skeleton Archer ay energy arrows, hindi kailangan ng pisikal na palaso. Sa ibabaw ng matibay na pana, may mga kislap ng kuryente na patuloy na lumalabas. Mukhang kakaiba ito. Skeleton Archer, Platinum Tier, Antas, 40 lakas, 60,000 bilis, 80,000 espiritu, 60,000 katawan, 60,000 skill, Soul Lock, Passive. Ang mga atake ay tiyak na tatama. Ang level ng attributes ng Skeleton Archer ay mas mababa ng kaunti kaysa sa Skeleton Warrior, halos katumbas lang ng Skeleton Mage. Ang skill nito ay napakakaiba rin, isa palang passive skill. Nang makita ni Lin Moyo ang passive skill nito, agad siyang nakaramdam ng pagkamangha at tuwa. Sa wakas, may paraan na para harapin ang Abyss at ang mga torrentadong dragon race na yon. Noon, nang nasa Abyss si Lin Moyo at inatake ng mga Abyss Demon Sword mula sa malayo, bagaman kayang gumanti ng mga Skeleton Mage, napakaliit lang ng epekto nito. Sa huli,
Walang nagawa si Lin Moyo sa kanila. Kung papalitan ang mga skeleton mage ng mga skeleton archer, at isasama pa ang passive skill nito, mag-iiba ang resulta noon. Sa sandaling ito, sabik na si Lin Moyo na makita kung gaano kalakas ang skeleton archer. Minsan, hindi lang attributes ang tinitingnan, kundi kailangan ding obserbahan ang aktwal na epekto. Hindi gumalaw si Lin Moyo, hindi rin umalis sa dungeon. Nagsimula siyang magpatawag ng mga skeleton ng grupo-grupo. Kung gusto mong magsibak ng kahoy, kailangan mong hasain ang palakol. Kung gusto mong mag-level up ang dungeon, kailangan munang punan ng husto ang undead army. Lumawak ang summon space, dumami rin ang undead army, pinupunan ang lahat ng espasyo. Tuloy-tuloy siyang nagpatawag, walang tigil kahit isang segundo, ngunit inabot pa rin ng mahigit isang oras bago mapuno ng husto. Sa labas ng dungeon, kakaunti na lang ang mga taong naghihintay. Mahigit isang araw nang nasa loob ng dungeon si Lin Moyo at hindi pa lumalabas. May ilang nag-akala na umalis na si Lin Moyo. Ang pag-alis sa dungeon ay hindi naman kailangang dumaan sa dungeon hall, may ilang kayang direktang mag-teleport palabas mula sa loob ng dungeon. Gayunpaman, hindi nagbago ang record, hindi pa rin na-upgrade ang dungeon. Patunay ito na hindi pa natatapos ni Lin Moyo ang dungeon. May natira pang isang grupo ng mga tao na matiyagang naghihintay pa rin. Sa loob ng dungeon, gumugol pa si Lin Moyo ng isa pang oras. Sa wakas, napuno na niya ng husto ang buong undead army, 12,000 na undead army units. Mali yata. Dapat 12,000 skeletons. Nahahati sa 20 na undead army groups, bawat isa ay may 600 units, Berserk Skeleton Warrior, Berserk Skeleton, Mage, Skeleton, Archer bawat uri ay may 200. Sa kabuuan ay 12,000 skeletons. Ang kanilang presensya ay napakalakas, nagdudulot ng takot sa iba. Pakiramdam ni Lin Moyo ay mas malakas pa ito ng ilang beses kaysa noong labanan niya ang Pseudo Dragon Army. Subukan natin. Tumayo ng matagal si Lin Moyo. Sa wakas ay gumalaw na siya. Dinala niya ang undead army papalalim sa dungeon. Mabilis siyang nakakita ng isang grupo ng mga halimaw, isang wind elemental soul na lumulutang sa himpapawid, at 3 magkakamukhang kaluluwa, wind sprites, na nakapalibot dito. Mga halimaw na grupo-grupo. Naisip ni Lin Moyo. Itinaas ng Shaman General ang kanyang staff, inactivate ang support status. Skill, Army Enhancement. Agad tumaas ang attributes ng lahat ng miyembro ng Undead Army. 4 na Skeleton Archer ang nag-target sa kanila. 4 na matutulis na palaso ang lumitaw mula sa gitna ng himpapawid at mabilis na lumipad. 4 na matutulis na palaso ang lumitaw mula sa gitna ng himpapawid at mabilis na lumipad. Napakabilis nila. Pakiramdam ni Lin Moyo ay para silang mga kidlat. Kahit sa paningin niya, hindi niya makita ng malinaw. Mula sa kanyang pananaw, tumama na ang palaso sa kalaban pagkaalis pa lang nito sa pana. Medyo nagulat siya sa puso. Ang bilis nga, mabilis ding lumipad ang detection. Wind Sprite, Monster, Elite, Enhanced, Antas, 43 lakas, 20,000 bilis, 30,000 espiritu, 30,000 katawan, 30,000 skill, Whirlwind Ball katangian, Wind Element Immunity, Physical Damage Reduction 50%. Ang Wind Sprite ay hindi isang purong elemental na halimaw, kaya hindi ito ganap na immune sa mga physical attack. Bukod dito, ang atake ng Skeleton Archer ay hindi rin purong physical damage, tila may kasama itong kaunting lightning element. Isa itong pinagsamang atake, 4 na matutulis na palaso ang tumama sa target ng sabay, gumawa ng malakas na ingay. Pagkatapos ma-atake, mabilis ang reaksyon ng mga Wind Sprite. Ang kanilang agility attribute ay 30,000, hindi maliit. Hindi lang iyon, napakabilis din ng kanilang reaksyon. Malaking halaga ng wind element ang sabay-sabay na nagsimulang magtipon sa harap ng 4 na Wind Sprite. Isang whirlwind ball ang mabilis na nabuo.
Isa na namang matinis na tunog ng banggaan. Wala pang isang segundo, ang ikalawang bugso ng atake mula sa mga skeleton archer ay tumama na sa target. Ang skill ng apat na wind sprite ay mabilis na nasira. Nahulog sila sa estado ng pagkahinto sa isang iglap. Apat na sunod-sunod na atake pa. Sa maikling isang segundo na nahinto ang mga wind sprite, umatake ng tuloy-tuloy ang mga skeleton archer ng apat na beses. Kill. Kill. Apat na kill notification ang sunod-sunod na lumitaw. Napatay na ang apat na wind sprite. Pagkatapos ng skill na army enhancement, ang attack frequency ay 3 palaso bawat segundo. Sa esensya, ang attack frequency ay katumbas ng skeleton warrior, mas mabilis ng kaunti kaysa sa skeleton mage. Ang attack power ay ayos din. Bagaman hindi pa rin katumbas ng skeleton warrior, kaya nitong magsagawa ng mga ranged attack na may control sa target na may 100% hit rate. Mas mataas ang epekto. Mabilis na nagkalkula si Lin Moyu at natuklasan niyang posibleng mas mataas pa ng kaunti ang attack efficiency ng skeleton archer kaysa sa skeleton warrior. Sunod, sinubukan niya ang bagong skill ng skeleton mage, Elemental Barrage. Wala itong trajectory, direkta itong sumasabog sa katawan ng target. Bukod dito, mayroon din itong control characteristic. Higit pa rito, kapag sumabog ito, nagdudulot ito ng pinsala sa loob ng 10 metrong radius mula sa target. May kakayahan itong atake sa isang lugar. Kahit na atake mula sa skeleton archer o atake mula sa skeleton mage, parehong hindi maiiwasan. Kapag na-control na, kailangan lang tiisin. Napakalaki ng lakas ng skill ng skeleton mage. Para patayin ang isang level 43 wind sprite, kailangan ng skeleton archer ng 6 na palaso, samantalang ang elemental barrage ng skeleton mage ay kailangan lang ng 3 beses. Pareho lang ang epekto ng dalawa. Ang archer ay nangangailangan ng 2 segundo para sa 6 na palaso, habang ang skeleton mage ay nangangailangan din ng 2 segundo para magpakawala ng 3 beses. Gayunpaman, pagdating sa burst power ang skeleton warrior pa rin ang pinakamalakas. Ang bagong skill na Berserk Barrage ay kayang patayin ang isang level 43 wind sprite sa nightmare difficulty sa isang iglap. Pagkatapos subukan ng Undead Army, sinimulan ni Lin Moyu na subukan ang sarili niyang bagong skills. Sa pagtaas ng husto ng spirit attributes, pagtaas ng skill level, at dobleng bonus, mula sa comprehensive enhancement, ang lakas ng Soul Flame at Bone Spikes ay tumaas ng husto. Ang Poison Starburst ay maganda ring gamitin. Kapag isinama sa Curse of Senility, perpekto itong panggrupo. Kahit walang Undead Army, si Lin Moyu mismo ay may napakalakas na kakayahang atake at pumatay. Kung isasama pa ang Undead Army sa Curse of Senility, kayang niyang patayin ang lahat sa isang iglap. Sa loob ng Nightmare Difficulty Dungeon na ito, ang pagbaril ng skeleton archer sa mga wind sprite na nasa ilalim ng sumpa ay parang pagbaril lang ng ibon. Bawat palaso, isang patay. Pagkatapos ng pagsubok, lubos nang nauunawaan ni Lin Moyu ang kanyang combat capabilities. Huminga siya ng malalim. Maaari nang magsimula sa seryosong pag-clear ng dungeon. Masyado na siyang nag-aksaya ng oras sa Wind Elemental Dungeon, wala nang silbi, ang magtagal pa, kapag nalampasan na ang Nightmare difficulty. Tinago niya ang Undead Army, at agad na umalis sa dungeon. Ni-reset niya ang oras at pumasok muli. Opisyal nang nagsimula ang pag-clear ng dungeon. Umalis si Lin Moyu sa dungeon at pumasok muli. Ilang segundo lang siyang lumitaw sa dungeon hall. Gayunpaman, agad siyang nakilala ng mga nakabantay. Hindi umalis si Godlin. Mahigit isang araw na siyang nasa dungeon. Hindi siya nag-clear ng dungeon, ano kayang ginagawa niya? Alam ko na. Tiyak na katatapos lang mag-job change ni Godlin, nagsasanay siya ng skills sa loob ng dungeon. Pero hindi ba't sa skill training room dapat magsanay ng skills? Siguro espesyal ang skill ni Godlin, kailangang sa dungeon sanayin. Nagkagulo ang mga tao, lumitaw ang iba't ibang hula at opinyon. Samantala,
Sinimulan na ni Lin Moyo ang kanyang pag-clear ng dungeon pagkatapos ng ikalawang job change. Napakalawak ng Whirlwind Plains, hindi man lang makita ang dulo nito. Kailangang pumili ng isang direksyon para sumulong. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na maliga. Ngunit para kay Lin Moyo, hindi ito problema. Ang dalawang grupo ng Undead Army ay kumalat isang malawak at walang katapusang hukbo ng 12,000 skeletons pumunta sa lahat ng direksyon. Ang mapa ng dungeon ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Lahat ng mga lugar na hindi pa na-explore ay unti-unting naging malinaw. Ang Platinum Tier Skeletons, ang control distance nila ay tumaas ng husto. Sa kasalukuyan, hindi pa alam ni Lin Moyo kung ano ang limitasyon ng control distance. 15 kilometro, 20 kilometro. Sa wakas, isang grupo ng mga skeleton ang maingay na nakarating sa gilid ng dungeon. Ang buong Whirlwind Plains ay bilog, may radius na mga 25 kilometro. Iisa lang ang uri ng halimaw sa loob ng kapatagan, ang Wind Sprite. Sila ay nasa grupo ng 3 o 4, kalat-kalat sa iba't ibang lugar sa kapatagan. Kung pagsasama-samahin, mahigit 1,000 rin sila. Paminsan-minsan ay mayroon ding mga Wind Sprite na nag-iisa. 1,000 halimaw na kalat-kalat sa isang bilog na kapatagan na may radius na 25 kilometro, sa katotohanan ay napakaluwag. Kung ang pumasok dito ay isang grupo ng 6 na tao, halos imposible nilang mapuksa lahat ng halimaw sa kapatagan na ito. Tanging ang Undead Army lang ni Lin Moyo ang makakagawa nito. Ang mga skeleton ay tumakbo sa buong kapatagan. Sa wakas ay natagpuan nila ang daan patungo sa susunod na yugto, sa gilid. Sa mga sandaling ito, ang mga Wind Sprite sa loob ng kapatagan ay ganap ng napuksa. Pagkatapos mapatay ang 4 na Wind Sprite na nagbabantay sa pasukan, wala nang natirang halimaw sa Whirlwind Plains. Sa sandaling ito, bahagyang yumanig ang dungeon. Bahagyang ngumiti si Lin Moyo, lumitaw ang isang ngiti. Nag-upgrade na. Alam niya ang mekanismo ng pag-upgrade ng Whirlwind Plains. Hindi ito katulad ng naunang Fire God Dungeon at Water God Dungeon. Para ma-activate at ma-upgrade ito, hindi kailangang pumatay ng mabilis, kundi kailangang pumatay ng malinis. Kailangan lang mapatay lahat ng halimaw sa Whirlwind Plains, at mag-a-upgrade ang dungeon. Sa mga sandaling ito, mahigit 1 oras nang nasa loob ng dungeon si Lin Moyo. Sa labas ng dungeon, ang mga estudyante ay nagpakita ng pagkadismaya. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi rin na-activate ni Godlin ang pag-upgrade ng dungeon. Mukhang hindi rin pala lahat kaya ni Godlin. May mga bagay din pala siyang hindi magawa. Sa bagay, katatapos lang mag-second job change ni Godlin. Bagaman may ranggo siyang God General, kumpara sa ibang God Generals, mas mababa pa rin ang tunay niyang kakayahan. Siguro noong nakaraang beses na nagtagal si Godlin ng 1 araw sa loob, iniisip niya talaga kung paano ay upgrade ang dungeon. May ilang nagsimulang mang-asar. Ang pagkabigo ni Lin Moyo ay nagdulot sa kanila ng kasiyahan. Mararamdaman ang matinding inggit sa kanilang mga salita. May ilang hindi gusto si Lin Moyo, ngunit mayroon ding nagsalita para sa kanya. Normal lang na hindi ma-upgrade ang dungeon. Kailan pa naging simple ang pag-upgrade ng dungeon? Sino ba ang nakakaalam ng lahat ng iba't ibang mekanismo? Nakapunta na ako sa Whirlwind Plains dati. Nakakagulat ang lawak ng mapa nito. Napakahirap talagang patayin ang sapat na bilang ng mga halimaw sa maikling panahon. Oo nga, kung kaya mo, bakit hindi mo gawin? Magkabilang panig, parehong naniniwalang tama sila at may kanya-kanyang katwiran. Biglang gumalaw ng napakabilis ang Whirlwind Dungeon entrance mechanism. Umihip ang malalakas na aipo-aipo, lumilikha ng umuugong na tunog. Ang malakas na hangin ay umikot sa loob ng dungeon hall at lumabas, umaakit sa atensyon ng lahat. Ang mga nagsasabi kaninang hindi kaya ni Lin Moyo ay nanlaki ngayon ang mga mata. Nag-upgrade ang dungeon. Nagawa talaga ni Lin Moyo. Ang mga laging panig kay Lin Moyo ay nagpakita ng tuwa,
Habang ang mga naiinggit kay Lin Moyo ay naging napakapangit ng itsura, tumalikod at umalis. Ang pasukan ng Whirlwind Plains, upgraded part, ay isa ring wind tunnel. Isang wind tunnel na may napakakapal na wind element. Naglakad si Lin Moyo sa hangin. May kaunting paggalaw sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang naglalakad siya sa bulak. Napakakakaiba ng pakiramdam. Tinago na ang Undead Army. Dinala siya ng hangin pasulong, lalong gumaan at naging payapa. Lumipad si Lin Moyo sa hangin, papalayo sa lupa. Ang Whirlwind Plains sa kanyang paningin ay paliit ng paliit, hanggang sa tuluyang maglaho. Sa harap ni Lin Moyo ay lumitaw ang isang bagong kapatagan. Hindi malaki ang bagong kapatagan na ito, mga 5 kilometro lang ang diameter. Kumpara sa Whirlwind Plains kanina, mas maliit ito ng malaki. Ngunit ang bagong kapatagan na ito ay lumulutang sa gitna ng himpapawid. Sa ilalim nito ay isang higanteng Aipo-Aipo. Ang Aipo-Aipo ay tumataas, lumilikha ng napakalaking lakas at sinusuportahan ang buong kapatagan. Nang makita ang tanawing ito, humanga si Lin Moyo. Gaano kalaking lakas kaya ang kailangan para makalikha ng ganitong sitwasyon? Ang tanawin sa harap niya ay lubhang nakakagulat. Ang Aipo-Aipo na nagbubuhat sa kontinente ng kapatagan ay parang isang himala. Ngayon niya lang naintindihan, ito pala ang pinagmulan ng pangalang Whirlwind Plains. Dinala siya ng hangin pataas sa kapatagan. Pagkatapak pa lang niya sa lupa, isang nakakaginaw na Aipo-Aipo ang direktang sumugod sa kanya, humahampas ng malakas sa kanyang katawan. Ang Aipo-Aipo ay humihiwa na parang talem. Nagliwanag ng husto ang bone armor, gumagawa ng kumakalansing na tunog. Hinaharangan ng Aipo-Aipo, humakbang si Lin Moyo ng ilang beses pasulong, binalewala ang Aipo-Aipo. Sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang kapatagang ito. Dito, saan man ay may Aipo-Aipo, makakapal na Aipo-Aipo. Walang halimaw. Biglang napatingin si Lin Moyo sa Aipo-Aipo na patuloy na humahampas sa kanya. Ngayon niya lang naintindihan, ito pala ang kalaban. Lumipad ang detection. Whirlwind Spirit, Monster, Elite, Hell Difficulty, Antas, 44 na lakas, 40,000 bilis, 40,000 espiritu, 10,000 katawan, 50,000 skill, Whirlwind Attack katangian, Wind Element Immunity, Physical Body Immunity. Nag-upgrade ang dungeon, lumakas din ang mga halimaw sa loob. Ang Hell Difficulty Elite Monster sa level 44, ang kabuuang attributes ay umabot na sa 140,000. Ang Constitution ay umabot sa 50,000. Idagdag pa ang dobleng immunity sa parehong Wind Element at Physical Body, na naging dahilan para mawalan ng silbi ang mga Berserk Skeleton Warrior. Ang attack power ng mga Skeleton Archer ay humi na rin ng malaki. Mabuti na lang at mayroon pang mga Skeleton Mage. Hindi lang iyon, ang ganitong uri ng purong elemental na halimaw ay walang bangkay, kaya hindi magagamit ang Corpse Explosion. Si Lin Moyo ay veterano na, maraming karanasan. Alam niyang kailangan lang silang patayin isa-isa. Pag-isip pa lang niya nito, lumitaw na ang Undead Army. 4,000 Skeleton Mage ang nagsimulang pumatay ng mga halimaw. Sa ilalim ng skill boost mula sa Shaman General, ilang beses lang ng Elemental Barrage ay kayang ayusin ang isang Whirlwind Spirit. Ang buong hukbo ay nagsimulang lumaban ng mabilis. Walang pakialam si Lin Moyo kung may hadlang man o wala, buong lakas pa rin siyang sumulong. Saan man pumunta ang Undead Army, ang mga Whirlwind Spirit doon ay mabilis na napupuksa. Nakikita ni Lin Moyo na sa likod ng daan-daang Whirlwind Spirit ay may isang palasyo na lumulutang sa gitna ng himpapawid sa malayo. Malalaking tipak ng bato ang nakalutang din sa gitna ng himpapawid, bumubuo ng 100 sa himpapawid patungo sa palasyo. Nag-uunahan ang Undead Army pasulong, mabilis na nakarating sa harap ng daan. Ang mga skeleton ay mabilis na tumalon sa mga tipak ng bato at dumiretso patungo sa palasyo. Sa mga sandaling ito, tumaas na ng malaki ang agility attribute ni Lin Moyo.
Bagaman hindi pa rin katumbas ng Berserk Skeleton Warrior at Skeleton Archer, mas mabilis pa rin siya kaysa sa Skeleton Mage. Tumalon din siya, mabilis na gumalaw sa mga bato, at pumunta sa direksyon ng palasyo. Pagtalon pa lang niya sa panlabas na hagdanan ng palasyo, isang higanteng kamay ang direktang sumugod sa kanya. Ang kamay na iyon ay ilang beses pang mas malaki kaysa kay Lin Moyu. Ang malakas na hangin sa palad nito ay walang tigil na umuugong, parang isang matalim na talem. Hindi umiwas si Lin Moyu, hindi rin tumabi. Ilang Berserk Skeleton Warrior ang lumitaw sa tabi niya at sabay-sabay na nagpakawala ng skill, dala ang malalaking palakol, sumugod pataas. Vut, vut, ilang malalakas na tunog. Ang malalaking palakol ay kumislap ng matingkad na pulang liwanag, bumangga sa higanteng kamay. Isang nakakahindik na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang higanteng kamay ay duguan, mabilis na umatras. Nakita ni Lin Moyu ang isang napakalaking halimaw na may anyong tigre na nakaharang sa harap ng palasyo. Ang halimaw na anyong tigre na iyon ay halos 10 metro ang taas, ang balahibo sa buong katawan ay nakatayo, ang buntot ay nakaturo diretso sa langit, nakangisi at nakadilat ang mga mata na nakatingin sa kanya. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng malakas na aipo-aipo. Ang napakakapal na wind element ay nagpakita ng kulay asul-berde. Para itong isang mahiwagang sandata na pumupunit sa hangin. Whirlwind Tiger, Chieftain, Elite, Hell Difficulty, Antas, 45 lakas, 60,000 bilis, 50,000 espiritu, 50,000 katawan, 50,000 skills, Whirlwind Claw, Stormburst katangian, Wind Element Immunity, Physical Damage Reduction 50%, Enhanced Vitality, Enhanced Speed nang makita ang attribute panel sa harap niya, wala nang pakialam si Lin Moyu. Ang attributes nito ay hindi man lang kasing taas ng isang Lord level boss, kaya hindi ito kapansin-pansin. Unang umatake ang Whirlwind Tiger kay Lin Moyu. Sumugod ito patungo kay Lin Moyu sa nakakagulat na bilis. Ang Enhanced Speed Rate, kasama ang dati ng mataas na agility at wind element, ay nagpabilis sa kanya sa sukdulan. Lumikha pa ito ng mga after-image, lumampas sa limitasyon ng paningin ni Lin Moyu, kaya nahirapan siyang malaman ang eksaktong lokasyon nito. Gayunpaman, hindi na kailangang malaman ni Lin Moyu kung nasaan ito. Isang pulang liwanag ang sumiklab. Skill, Curse of Senility. Hindi na kailangang i-target. Ang sakop, pagkatapos tumaas sa 5,000 metro, dahil sa comprehensive enhancement, ay sapat na para masakop ang buong palasyo, maging ang buong kapatagan sa himpapawid na ito. Agad bumagal ang Whirlwind Tiger, naapektuhan ng pagbaba ng bilis ng ilang 10 beses, 50x. Napakabilis, ang mga kilos nito ay naging mabagal. Sa itaas ng ulo nito, agad lumitaw ang isang espada na kasing pula ng dugo. Sa hawakan ng espada ay may nakakabit na isang kadena, visual effect ng Curse of Senility. Ang dalawang uri ng sumpa, slow dagdag damage, ay pinagsama sa isa. Isang segundo pagkatapos, sabay na kumilos ang mga Skeleton Mage at Skeleton Archer. Tumanggap ang Whirlwind Tiger ng 4,000, dapat 200, beses ng Elemental Barrage sa isang iglap, kasama pa ang 4,000, dapat 200, beses na atake mula sa mga Skeleton Archer. Huling humiyaw sa sakit ang Whirlwind Tiger bago bumagsak sa lupa. Isang kagalang-galang na chieftain ng isang level 45 Hell Difficulty Dungeon, direktang napatumba sa isang iglap. Huminga ng malalim si Lin Moyu. Bagaman inaasahan niya ito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigla. Hindi naman sa hindi pa siya nakakapatay ng boss sa isang iglap dati. Gayunpaman, noon, kailangan niyang gamitin ang skill na army buff para magawa ito. Sa bagay, ang army buff ay hindi niya sariling class skill. Malay natin, isang araw ay mawala ito. Mula pa sa simula, hindi kailanman nagkaroon ng intensyon si Lin Moyu na umasa dito. Kung maaari, ayaw niya itong gamitin. Pagpatay sa Whirlwind Tiger,
EXP dagdag 1,600,000, nakuha, Whirlwind Gauntlets. Nakuha, Whirlwind Fragment, Whirlwind Gauntlets, Weapon, Platinum Tier, lahat ng attributes dagdag 1000, nagpapataas ng skills ng Fistmaster type ng 60%. Whirlwind Fragment, 5 Whirlwind Fragment ay maaaring bumuo ng isang Whirlwind Crystal. Isang napaka-ordinaryong Platinum Tier Weapon. Walang skill boost. Ito ay nasa pinakamababang uri ng Platinum Tier. Tiningnan lang ito ni Lin Moyo ng mabilis at itinapon sa storage space. Pagkamatay ng Whirlwind Tiger, hindi agad pumasok si Lin Moyo sa palasyo. Naghanap muna siya sa paligid. Mula sa karanasan niya sa Water God Courtyard Dungeon dati, alam niyang kung hindi siya magiging maingat, malaki ang posibilidad na may makaligtaan siyang ilang bagay. Naghanap siya sa paligid sandali. Mukhang wala namang ibang bagay. Pagkamatay ng Whirlwind Tiger, ang bangkay nito ay tinangay ng hangin. Maging ang mga bakas ng dugo ay pinatuyo ng hangin at ganap na naglaho. Walang laman ang pasukan papunta sa palasyo. Ang pintuan ng palasyo ay mas malinis pa, walang kahit isang alikabok. Maging pinong alikabok ay wala. Ang mga batong pader ng palasyong ito ay walang laman din, lubos na kabaligtaran kumpara sa Water God Courtyard. Mukhang gusto ng Wind God ang pagiging simple. Pero kung gayon, bakit niya ilalagay ang isang hiyas dito? Sa tuktok ng palasyo, may nakalagay na isang maliit at mahirap makitang hiyas. Naglalabas ito ng mahinang liwanag, bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng pader ng bulwagan na gawa sa asol na bato. Kung hindi titingnan ng mabuti, hindi ito mapapansin. Matalas ang mga mata ni Lin Moyo, kaya napansin pa rin niya ito. Kinuha ng isang skeleton warrior ang hiyas. Whirlwind Gem, permanenteng binabawasan ng 50% ang pinsala mula sa wind element. May pagkakataong makakuha ng isang wind-type skill. Gaya ng inaasahan, ngumiti ang gilid ng kanyang labi. Bahagya niyang ginalaw ang spirit power, inactivate ang whirlwind gem na ito. Isang umuugong na hangin ang dumating, walang tigil na umiikot sa paligid ni Lin Moyo. Ang tanging naririnig niya sa tainga ay ang ugong ng hangin. Pagkalipas ng 1 minuto, tumigil ang Aipo-Aipo. Hindi siya nakakuha ng skill, tanging ang immunity sa wind element ang tumaas. Nasa inaasahan na rin ito. Napakababa ng tsansang makakuha ng skill. Ang makakuha siya ng 2 skills mula sa Poison Gem at Light Gem ay napakalaking swerte na. Pagpasok sa malaking pintuan ng palasyo, nakita niyang napakalawak ng loob nito, ngunit napakasimple rin ng ayos. Ang sahig ng bulwagan ay gawa sa asol na bato, araw-araw na hinahanginan, napakinis na parang salamin. Maging si Lin Moyo, paglakad niya rito, ay nakaramdam na madudulas siya. Sa dulo ng bulwagan ay may isang napakahabang pasilyo. Ang pasilyo na iyon ay patungo sa isa pang palasyo, mas marainggol pa. Ang ganitong karangyan ay purong lawak, simple at payak. Walang masyadong dekorasyon, ngunit nagbibigay ito ng pakiramdam ng pambihirang presensya. Bigla, isang napakalaking Aipo-Aipo ang lumabas mula sa pasilyo, sinusubukang tanggayin si Lin Moyo. Hindi man lang nasugatan si Lin Moyo. Ang bone armor sa kanyang katawan ay nagliwanag at hinaranggan ang lakas ng Aipo-Aipo. 4,000 skeleton mage ang sabay na kumilos. Sa ilalim ng pinagsamang apoy, at elemental barrage, ang Aipo-Aipo ay naglaho sa isang iglap. Isang windball ang lumutang at dahan-daang bumagsak sa lupa. Medyo na-curious si Lin Moyo. Isang bagay na nahulog sa lupa. Isa palang windball. Hinawakan niya ito sa palad. Nararamdaman niya ang hangin na gumagalaw sa kanyang kamay. Naglalabas pa ito ng mahinang tunog, na parang may bumubulong sa kanyang tainga. Parang pinisil, malambot na parang bulak. Hindi niya kailanman naisip na maaari niyang hawakan ang hangin sa kanyang palad. Napakakakaiba ng pakiramdam na ito. Whisper of the Wind God, maaaring gamitin para gisingin ang Wind God. Pinaglaruan ito ni Lin Moyo sandali sa kamay at itinago.
Ang pamana ng isang super god level na eksperto, ang record ng dungeon ay tuluyang lumitaw, 15 minuto at 33 segundo. Para sa isang dungeon na may antas impyerno, hell difficulty, ito ay isang kahanga-hangang record. Napakabilis nito kaya't maraming tao ang nangailangan ng sandaling panahon para matanggap ang katotohanan. Muling lumitaw si Lin Mouyu sa labas ng dungeon at pumasok muli. Paulit-ulit siyang nag-farm. Sa bawat pagpasok, nakakakuha siya ng 4 na piraso ng Cyclone Shards. Ang kanyang layunin ay 5 pagpasok para makakuha ng 20 piraso ng Cyclone, na bubuo ng kristal na Cyclone Crystal. 2 sa mga ito ay pagsasamahin upang makabuo ng banal na batong Elemental Godstone, habang ang 2 pa ay itatabi bilang reserba. Sa loob lamang ng 1 oras, natapos ni Lin Mouyu ang 4 na pagtakbo. Ang kanyang oras ay napaka-stable, karaniwang tumatagal ng mga 15 minuto bawat isa. 1 takbo na lang ang kulang. Gayunpaman, hindi siya agad pumasok sa pagkakataong ito. Tumingala siya at tiningnan ang sarili niyang record, nag-iisip kung may mas mabilis pang paraan ng pag-farm. Hindi niya pinansin ang mga taong nakapaligid sa kanya, na lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at bulag na pagsamba. Si Lin Mouyu ay lubog sa kanyang sariling pag-iisip. Mabilis siyang nakaisip ng isang paraan na maaaring subukan. Hindi kailangan ng experience, puro bilis lang ang habol. Siguro pwede itong subukan? Sa simula pa lang, wala namang kahirapan ng pag-farm sa dungeon na ito, at hindi rin gaanong kalaki ang experience na nakukuha rito. Kung maaari, nais ni Lin Mouyu na direktang patayin agad ang boss ng dungeon. Kailangan lang niyang makuha ang mga piraso ng Cyclone. Nagsimula siyang magkaroon ng ideya na habulin ang pinakamataas na layunin, ang pinakamabilis na oras. Muling pumasok sa dungeon. Lumitaw ang legion ng mga patay, Undead Legion. Nagsimula ang orasan. Nagpasya si Lin Mouyu na tumalon sa likod ng isang kalansay na mandirigma, Skeleton Warrior. Matapos palakasin ng skill, humarurot ito sa pinakamataas na bilis patungo sa lagusan ng hangin, Wind Tunnel. Sa daan, hindi ito umiwas o lumihis, at hindi rin pumatay ng mga halimaw. Tanging layunin nito ay sumugod pasulong. Hinabol ito ng mga diwata ng hangin, wind sprites, sa buong daan, ngunit gaano man nila subukan, hindi nila maabyutan ang kalansay na mandirigma. Mas mabilis pa ang kalansay na mandirigma kaysa kay Lin Mouyu. Sa loob lamang ng mahigit 1 minuto, nakatakbo na ito ng 20 kilometro. Tanaw na ang lagusan ng hangin sa malayo, pati na rin ang ilang mga walang kwentang halimaw na nagbabantay sa pasukan. Itinuro ni Lin Mouyu ang kanyang daliri. Skill, sumpa ng panghihina, Curse of Weakening, Aging. Agad bumagal ang mga diwata ng hangin na nagbabantay sa pasukan. Hindi na nila mapipigilan pa ang kalansay na mandirigma. Dala-dala si Lin Mouyu, dumiretso ang kalansay na mandirigma papasok sa lagusan ng hangin. Sa sandaling ito, ang oras mula nang pumasok sa dungeon ay eksaktong 2 minuto. Tumapak sa daanan ng hangin, lumipad pataas. Matapos lumipad ng mga 2 minuto, sa wakas ay nakarating siya sa kapatagan sa himpapawid, Skyplane. Hindi huminto ang kalansay na mandirigma, tumakbo ito na parang baliw sa buong daan. Isang pulang ilaw ang kumislap. Sumpa ng panghihina, alat sa buong kapatagan sa himpapawid. Ang bilis ng lahat ng espiritu ng Cyclone Spirits, sa loob ay bumagal. Agad sumunod ang pagsabog ng isa pang berdeng bola ng liwanag, kasunod ang makamandag na pagsabog, Virulent Poison Explosion, Skill, Poison Explosion. Matapos ang pangalawang job change, ang Toxic Star Pill at Curse of Hemorrhage ay nagsanib upang bumuo ng bagong skill na ito. Lumawak ang sakop nito sa 100 metro, katumbas ng sumpa ng panghihina. Pareho silang sumabog sa iisang punto, at pareho rin ang sakop. Halos 1,000 halimaw sa kapatagan sa himpapawid ang sabay-sabay na nalason. Ang kapatagan sa himpapawid na dating asul ay nabahira ng kulay berde. Lahat ng espiritu ng cyclone dito ay nagliwanag ng berde. Tumatanggap sila ng pinsalang katumbas ng 20,000 puntos ng lakas bawat segundo sa loob ng 5,000 segundo. Alam ni Lin Mouyu na hindi sila aabot ng 5,000 segundo, malamang kahit 100 segundo ay lampas na sa kanilang limitasyon. Ang kalansay na mandirigma ay patuloy sa mabilis na pagtakbo, kaya't ang mga espiritu ng cyclone na naapektuhan na ng sumpa ay hindi na ito maabyutan. Halos kalahating minuto ang lumipas, tumalon na ang kalansay na mandirigma sa unang lumulutang na bato, floating platform. Dala si Lin Mouyu, sunod-sunod itong tumalon.
Sa isang iglap, narating na nila ang plataporma sa labas ng palasyo. Hindi na hinintay na makapag-react ang tigre ng Cyclone Tiger, isang malaking bilang ng legion ng mga patay ang lumitaw at direktang umatake. Sa isang saglit, namatay ang tigre ng Cyclone. Pumasok sa palasyo, tinahak ang pasilyo, at direktang pumasok sa huling silid ng dungeon. Nakuha ang sakaya ng Diyos ng Hangin, Mount of the Wind God, hindi ito binigyan ng pagkakataong magising. Ang grupo ng mga kalansay ay kumilos na parang mga berdugo. Ang sakaya ng Diyos ng Hangin, na nasa kalagitnaan pa ng pananaginip, ay muling natulog ng mahimbing. Pagkatapos, isang malaking bilang ng impormasyon tungkol sa pagpatay ang lumitaw. Ang mga espiritu ng cyclone sa kapatagan sa himpapawid na tinamaan ng kanyang makamandag na pagsabog ay unti-unting namamatay, isa-isa. Tunay ngang hindi sila makatagal at tuluyang nalipol. Muling tumunog ang kampana sa bulwagan ng mga dungeon hall. Ngunit ang tunog ng kampana sa pagkakataong ito ay tila iba sa karaniwan. Ang tunog nito ay nagmamadali at apurahan, parang tunog ng babala. Paulit-ulit itong tumunog ng ten, daan-daang beses na walang tigil. Lahat ay nagtaka. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa naririnig ang ganitong uri ng tunog. May mga taong matagal nang tumatambay sa bulwagan ng mga dungeon, masasabing alam na alam nila ang mga patakaran dito, ngunit hindi pa nila naririnig ang ganitong tunog. Sira na ba ang kampana sa bulwagan ng mga dungeon? Nagbibiro ka ba? Paano masisira ang kampana rito? Isa yung platinum grade na kagamitan. Kahit ikaw masira, hindi iyan masisira. Pero ano ang ibig sabihin ng ganitong tunog ng kampana? Ang karaniwang tunog ay sumisimbolo sa bagong record. Pero itong sunod-sunod na tunog, baka imbento lang. Sige, mag-imbento ka pa. Sa loob ng maliit na patio, courtyard, bahagyang nag-iba ang espasyo. Mabilis na dumating si Ning Tairan, Old Man Ning. Sa isang tingin, nakita niya si Yan Guangsheng. Nakakagulat na si Yan Guangsheng ay kasamang umiinom ng tsaa ni Bai Yiyuan. Ang matandang mukha ni Ning Tairan ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Alam niyang may alitan ng dalawang ito, paano sila nagkabati, at magkasama pang umiinom ng tsaa. Mabuti na nga lang at hindi sila nagsuntukan pagkikita nila. Matandang Ning, bakit napadaan ka rito? Nakangiting tanong ni Bai Yiyuan. Tumango rin si Yan Guangsheng kay Ning Tairan. Matandang Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Bumati si Ning Tairan sa dalawa at nagmamadaling nagtanong, si Lin Moyu, gumawa ng bagong record sa dungeon na Antas Impyerno. Bahagyang natigilan si Bai Yiyuan. Hindi ba't normal lang iyan? Hindi naman ito ang unang beses na nakabasag ng record si Xiao Yu, Little Yu affectionate term. Medyo hindi natural ang ekspresyon sa mukha ni Ning Tairan. Iba ito ngayon. Natatandaan niyo pa ba yung 600 taon na ang nakalipas? Yung mula sa Xia Jing Academy, Hakin Hokfu. Nag-isip sandali si Bai Yiyuan, ngunit hindi niya agad maalala. Hindi rin maalala ni Yan Guangsheng kung sino. Matandang Ning, kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretso. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Biglang nagsalita si Meng Anwen, 673 taon na ang nakalipas, si Jiang Yi ang dean ng Xia Jing Academy noon. Sumagot si Ning Tairan, oo, siya nga. Kumunat ang noo ni Bai Yiyuan. Naaalala ko siya ng malinaw. Noong panahong iyon, tinawag siyang pinakamahusay na henyo ng lahi ng tao, ang pinakamalakas na super god level na nilalang. Pagkatapos, hindi ko alam kung bakit, bigla na lang siyang nawala. Nagpatuloy si Meng Anwen, hindi nawala, kundi pinatay. Agad nagtanong si Bai Yiyuan, bakit hindi ko alam iyon? Sino ang pumatay sa kanya? Sino ang makakapatay sa kanya? Suminghal si Meng Anwen. Ano nga bang malalaman ng isang tulad mong hindi nagbabasa? Matandang Ning, ikaw na ang magsabi. Ang linya ninyo ang mas maraming alam na impormasyon. Nagsalin ng tsaa si Ning Tairan para sa sarili at direktang ininom ito. Noong panahong iyon, si Jiang Yi ay tinatawag na Yi Shen, God of Righteousness, Yi God. Ang kanyang propesyon ay Divine Light Swordsman, KMCTHN Kwang, may 2 talento, dual talent, 2 pag-akyat, dual ascension, isang mataas na antas na legendary grade professional. Ang kanyang antas ay umabot na sa level 98, itinuturing na pinakamalakas na super god level na nilalang. Noong taong iyon, isang malaking digmaan ang naganap sa kuta bilang siyam. Malawakang umatake ang mga demonyo mula sa Abyss, VCTHM, halos 100 demon lords ang lumahok sa labanan. Nasa panganib ang lahi ng tao.
Sa panahong iyon, ang mga god level na eksperto natin ay 20 lamang. Napakalaki ng agwat sa bilang. Si Yi Shen, bilang pinakamalakas sa lahi ng tao, ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Mag-isa niyang nilabanan ang 50 Demon Lords. Hindi lamang niya napigilan ang pinakamalalakas, kundi nakapatay pa siya ng mahigit 30 Demon Lords, nagpakita ng walang kapantay na lakas sa pakikipaglaban. Ang labanang iyon ang naglatag ng pundasyon para sa lahi ng tao sa sumunod na mahigit 600 taon. Dinugtungan ni Meng Anwen si Ning Tairan, ang labanang iyon ay tinawag na labanan ng pundasyon. Si Yi Shen ay nabuwal din sa taong iyon. Labis ang paggalang ni Yan Guangsheng. Bakit hindi natin narinig ang tungkol sa kanyang mga nagawa? Sumagot si Meng Anwen, hiniling ni Yi Shen. Namatay siya ngunit ayaw niyang malaman ng mundo, lalo na ng mga Demon Lord ng Abyss. Hanggat iniisip ng mga demonyo ng Abyss na buhay pa siya, hindi sila kikilos ng padalos-dalos. Nagbigay ito ng mas maraming oras para sa lahi ng tao. Bumaba ang tono ng boses ni Ning Tairan. Kaya lahat ng impormasyon tungkol kay Yi Shen ay binura. Pagkatapos niyang mamatay, bumalik si Yi Shen sa Xia Jing Academy. Isinelyo niya ang lahat ng kanyang lakas, lumikha ng isang lihim na lugar. At ang lihim na lugar na ito ay nasa loob ng bulwagan ng mga dungeon. Ang patakaran na itinakda niya ay, kapag naabot ang isang tiyak na kondisyon, maaaring makapasok sa lihim na lugar. Ang kondisyong ito ay ang makumpleto ang isang dungeon na may antas impyerno sa loob ng 10 minuto. Kahit anong dungeon ay pwede. Bahagyang tumaas ang kilay ni Bai Yuan. Ang ibig mong sabihin, natapos ni Xiao Yu ang dungeon sa loob ng 10 minuto. Tumango si Ning Tairan, 8 minuto at 1 segundo. Itinurong niya ang kanyang daliri, at lumitaw si Lin Moyu sa isang screen. Bilang pinuno ng bulwagan ng mga dungeon, si Ning Tairan ay may malaking kapangyarihan, siya lang ang maaaring malayang manood ng sitwasyon sa loob ng mga dungeon. Sa screen, sa harap ni Lin Moyu, lumitaw ang isang pinto patungo sa lihim na lugar. Hindi na kailangang pag-usapan pa, ito na nga ang lihim na lugar na iniwan ni Yi Shen 673 taon na ang nakalipas. Nagmamadaling nagtanong si Bai Yuan, may iba pa bang sinabi si Yi Shen tungkol sa lihim na lugar na iniwan niya? May mga panganib ba? Umiling si Ning Tairan. Hindi alam. Walang anumang ibinunyag. Agad nagtanong si Yan Guangsheng, maaari bang magpadala ng tunog papasok sa dungeon? Nais niyang paalalahanan si Lin Moyu. Tumango si Ning Tairan. Maaari. Sa loob ng dungeon, medyo nalilito si Lin Moyu. Bakit may pasukan papunta sa lihim na lugar dito? Katatapos ko lang ng dungeon, bakit biglang may lumitaw na pinto papunta sa lihim na lugar sa harap ko? Alam niyang posibleng may dungeon sa loob ng lihim na lugar, ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya narinig na may lihim na lugar na lilito sa loob ng isang dungeon. Ang nangyayari sa harap niya ay salungat sa kanyang nalalaman. Mula sa pasukan ng lihim na lugar, naramdaman ni Lin Moyu ang isang marangal at medyo pamilyar na aura, ang aura ng isang god-level na eksperto ng lahi ng tao. Ang mga taong tulad ni Yan Guangsheng at Bai Yuan ay mayroon ding ganitong aura. Patunay ito na ang biglang lumitaw na lihim na lugar na ito ay may kaugnayan sa isang god-level na eksperto ng lahi ng tao. Xiao Yu, naririnig mo ba ko? Dumating sa kanyang tainga ang boses ni Bai Yuan. Opo, sagot ni Lin Moyu. Nagpatuloy ang boses ni Bai Yuan. Isinalaysay niya ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Yi Shen. Alam ni Lin Moyu ang pangalang Jiang Yi. Isa itong figure na nabuhay ilang daang taon na ang nakalipas at isa rin sa mga god-level na eksperto. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga detalye tungkol kay Jiang Yi. Nakita lamang niya ang pangalan nito sa kasaysayan ng mga kilalang tao noon. Hindi niya inaasahan na si Jiang Yi pala ang pinakamalakas noong panahong iyon, halos isang super god level na nilalang. Anong klasing lakas sa pakikipaglaban iyon? Kaya pala ito ang lihim na lugar na iniwan ng ganoong klasing tao. Hindi nakapagtataka na nararamdaman niya ang pamilyar na aura mula rito. Xiao Yu, wala pang sino mang nakakapasok sa lihim na lugar na ito. Ang sitwasyon sa loob, walang nakakaalam. Maaaring may mga pagkakataon, ngunit maaari ring may mga panganib. Ikaw ang magpasya kung gusto mong pumasok o hindi. Kinatawan ni Bai Yuan ang opinyon niya at ng ilang iba pa. Sa huli, kailangan ni Lin Moyu na tahakin ang sarili niyang landas sa hinaharap. Bagamat si Bai Yuan ang kanyang guro, hindi siya nito maaaring palaging gabayan. Kung ganoon, ang huling maaabot ni Lin Moyu ay hindi lalampas sa kanya.
Ganoon din sina Bai Yuan, Yan Guangsheng, at maging si Meng Anwen, lahat sila ay may inaasahan sa hinaharap ni Lin Moyu. Ang desisyon ay nasa kamay ni Lin Moyu. Nag-isip sandali si Lin Moyu at nagpasya. Papasok ako. Naniniwala siyang hindi siya sasaktan ni Jiang He, isang kapwa kabilang sa lahi ng tao na sumunod sa kanya. Huminga ng malalim si Lin Moyu at mabilis na humakbang papasok sa lihim na lugar. Sa sandaling pumasok siya sa lihim na lugar, ang imaheng ipinakita ni Ning Tairan ay kasabay na naglaho. Wala nang paraan si Ning Tairan para makita ang sitwasyon sa loob. Ang mga mukha ng mga taong ito ay pawang seryoso. Ang mga susunod na mangyayari ay nakasalalay na lamang kay Lin Moyu mismo. Ito ang sariling pagpili ni Lin Moyu, kailangang igalang ito ng lahat. Sinabi ni Ning Tairan, mauuna na ako. Si Yi ay naglilinang pa, cultivating. Kailangan ko siyang tingnan. Nagtanong si Meng Anwen, gaano pa katagal bago lumabas si Yi. Umiling si Ning Tairan. Mahirap, sabihin. Depende sa progreso ng paglilinang ng batang iyon. Maaaring matagalan pa. Tumango si Meng Anwen at hindi na nagsalita pa. Muling nagsalita si Bai Yuan, pagbalik ni Yi, ipakasal na natin silang dalawa para magkaanak na. Kumaibat ng 2 beses ang kilay ni Ning Tairan, bumagsak ang gilid ng kanyang bibig. Bata pa si Yi. Ako nga na lolo niya hindi nagmamadali, bakit ikaw na tagalabas ang nagmamadali?